Sesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ngayon po ay ang unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Shrine Rector at Kura Paroko, Reverend Father Aris de Leon, kasama si Reverend Russell Gumobal. Tayo po ay tumayo at ating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya.
Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kampantay na iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Mga bakat lupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao
at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang babaeng nangumpisal sa loob ng ating simbahan o sa kung anumang simbahan. Ang sabi po ng babae kay Father, "Bless me, Father, for I have sinned. I have committed the sin of vanity." Sabihin yung kanyang pag-iisip, kilos, yung makamundong mga kilos, makamundong pag-iisip, makamundong mga gawa. Duktong niya, sabi niya, kapag po ako tumitingin sa mga tao sa loob ng simbahan, humahaba po ang aking buhok. Kasi po, pakiramdam ko, ako yung pinakamagandang babae sa loob ng church. So yun po ang kanyang sinasabi kay Father. Tapos, ang nangyari po, sabi niya kay Father, naniniwala naman daw siya na siya yung pinakamagandang babae sa loob ng church kapag siya'y pumapasok sa simbahan. Si Father, na-curious, sinilip po niya yung hindi raw masyadong kagandahang babae. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala. It's all right. It's not a sin to commit a mistake. Yan. Hindi raw po kasalanan ang magkamali. Yan. So joke po yun, joke. So hopefully, nakuha natin yun. Mga kapatid, alam niyo yung kumpisal sa isang banal na gawa at kilos sa loob ng isang banal na lugar. At nakita natin na kuminsan, dito po makita natin itong babaeng ito, ang miski sa'y nasa loob sa banal na lugar, ang iniisip niya beauty contest. No? Pag nasa church siya, beauty contest ang kanyang feeling. Kasi nga, tinitignan niya yung mga tao at sinasabi niyang siya ang pinakamaganda sa lahat. Ibig sabihin, nakakatawa ko minsan yung kwentong ganito, pero isang katotohanan ng sinasabi na kuminsan, even sa loob ng isang banal na lugar, tayo ay nagkakaroon ng mga unholy thoughts, unholy acts, unholy words. No? Miski tayo ay nasa banal na lugar. At totoo naman po yun. Kasi nga, ang simbahan naman ay binubuo ng sin, holy, and sinners. Pareho. At dito rin sinasabi sa atin na talaga naman po ang evil spirit talagang papasok siya sa isang lugar na banal para i-distract yung mga tao. Yun naman ang purpose talaga ng devil. Nakawin tayo, i-distract tayo para tayo ay hindi mapunta sa Diyos, kundi mapunta sa Kanya. Mga kapatid, itong kwentong ito ay parang nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay pumasok sa isang banal na lugar, sa sinagoga, holy place. Pero sa kabila ng holy place na yon, meron isang lalaki, no, inaalihan ng masamang spiritu ang pumasok. No? Kaya po, dinistract niya yung holy gathering. Hindi po ba? No, imbis na ang focus ay kay Jesus, ang mga tao, ang focus na wala kay Jesus, napunta doon sa sinasapian ng masamang espiritu. Pero ang napakaganda dito, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, no, pinalayas niya, inutusan niyang umalis
ang masamang spirito doon po sa lalaking sinasapian nito. Mga kapatid, sa kabila daw po ng walang kabanalan, ay pumapasok pa din, no, ang kabutihang loob at biyaya ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo that in the face of unholy acts or disruptions, we should always turn to Jesus. Yun lang po, no? Babalik at babalik, ibalik daw natin ang ating focus and attention to Jesus. Yun naman po talaga ang purpose natin talaga, no? Sa lahat ng mga ginagawa natin, especially in the celebration, ang focus natin ay kay Jesus. At kung mawala man ito, madistract man tayo, it's okay. Basta wag mong kakalimutang bumalik ulit. Bumalik ulit tayo sa Kanya. Wag nating hamahayaan na tayo madistract, no? Wag nating hayaan na maputol ang ating relationship sa Panginoon. Muli, mga kapatid, may we seek His guidance and trust in His ability to bring order to the chaos, both within ourselves and in the world around us. Maraming mga distractions. Kung minsan automatic. Hindi mo naman sinasadya, pero dumadating na lang. Hindi po ba? Kung minsan dumadating na lang yan. Pero, ang mahalaga po, you should be aware of it, and we should be conscious, and we should always go back to Jesus, who is our Creator, who is our God, and who make us holy every day. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Ha? Sabi mo sa katabi mo, mas maganda ka kaysa sa akin. Yan. Mas maganda ka kaysa sa akin. Usually, gano'n naman yan. Kasi humility eh. Hindi ba? Sabi nga, huwag tayo magbubuhat ng sarili nating bangko. Huwag. No, hayaan natin na ang ibang tao ang magpuri sa atin. At kapag pinuri tayo, we always say, thank you. Di ba? Salamat. Kasi ito isang biyaya galing sa Diyos. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero, naway patuloy na magbahagi, tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo.
Dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mga mass offerers. Tony and Lynn Lumawig and family, Mirna Nacional, Sylvia Messina, Meng Hemotra, Elinita Mendoza, Salve Dalman, Helen Sirivan and family, Rolly and Gavin Matias, Charismatic Prayer Group, Extraordinary Ministers of Holy Communion, at sa lahat ng mga magsisipag-alay ngayong gabi, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating panalangin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang makahulugang pagbubukas ng ating simbahan bilang Jubilee Church ngayong darating na January 29. Sa pangunguna ng ating mahal na obispo, Bishop Roberto Gaa, kasama ang mga simbahan ng North Caloocan. Ipinapanalangin din natin ang matagumpay na pagsasama-sama ng maraming bata ng Diocese ng Novaliches ngayong darating na Sabado ng hapon dito sa ating dambana. Nawang mga batang ito ay mabigyan ng tunay na kapayapaan na nanggagaling lamang kay Jesus sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Fatima. Hinihiling natin ito sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan
at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para bayan sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyong lahat. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Itong kordero ng Diyos. Heto si Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamumuhay namin, sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang ating pong second collection ay patuloy po sa pagpapagawa ng Simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong sa pamamagitan po ng second collection. Salamat po sa mga pamilya at individual nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero. Ito po ay isang paraan ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Kaya po, mag-alay kaloob na. Yung ating pong candle offering ay in honor of Santo Niño. Available po ito, nakasindi po ito sa lahat ng mga misa sa ating simbahan araw-araw. Simula po Huwebes, Biyernes at Sabado, ang Triduum in honor of Santo Niño para po sa linggo. Kaya po, magdala po tayo ng image ng Santo Niño. Ibe-bless po natin ang image ng Santo Niño sa lahat ng misa sa linggo. At yung po mga bata ay ibe-bless din po natin sa lahat ng mga misa ngayong darating na linggo. Kasama po nun, tulad po na nabanggit ko, sa Sabado po ng hapon, 1:00 ay magtitipon-tipon ng mahigit 700, no? Sa Sabado po iyon, mahigit 700 na mga bata mula po sa buong diocese ng Novaliches. Dito po sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Ito isang paraan ng ating promotion na din at pagbubuksan ang ating Jubilee celebration para sa mga bata on Saturday. Kasama po nun ay ang ating paghahanda para po sa January 29. So lagyan nyo na po sa kalendaryo ninyo, January 29, ito po ay Thursday. Tama po ba? Thursday, 7:00 ng umaga, doon po tayo sa Santo Niño de Congreso. Wednesday pala, Miyerkules po, Chinese New Year, walang pasok, 7:00 ng umaga, doon po tayo sa simbahan ng Santo Niño de Congreso. Mula po doon, tayong lahat ay magpuposisyon. Magkakaroon ng pilgrim walk, pilgrim procession mula sa Santo Niño patungo po sa ating dambana. So, yun po Pagkatapos po noon ay ipagpapatuloy ang misa dito. So, ang start ng misa doon. Then, ipagpapatuloy po dito sa ating simbahan. Dito po. Ito po yung ginawa natin sa Diocese of Novaliches. Pagkatapos po noon, ay meron pong vicariate gathering. Pagkatapos po ng misa, may vicariate gathering na po ang lahat po ng mga worship heads ng vicariate, kasama ng pari, social action, BEC, at formation ng mga heads lang po ng bawat parokya sa siyam na parokya sa ating vicariate. Dito rin po iyon sa ating Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Patuloy ang ating panalangin sa ating Episcopal Coronation ngayong March 2. Matagal pa po yun, pero kailangan natin mag-prepare for the Episcopal Coronation ng Our Lady of Fatima. Ang kailangan po doon ay yung mga answered prayers. Answered prayers. Kaya po, patuloy tayo na nagbibigay ng mga thank you letters, yung binabasa natin thank you letters, yung pong mga petitions, granted, binibigay po natin yon sa diocese para mabasa at para tayo ay mabigyan ng
ng Episcopal Coronation ng Our Lady of Fatima ni Bishop Robert Gaa. So yun po ang ating patuloy na panalangin. Sa March 2 naman po iyon gagawin. So muli, marami pong salamat. Mamaya po may prayer meeting. So sana po ay maiwan tayo at live po tayo sa hopefully sa ating pong prayer meeting para marami po all over the world ang maka-attend ng prayer meeting sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Patuloy pa din ang ating Bible Month celebration. So, hopefully, sa vicariate level ng Quiz B, and then diocesan level ng Quiz B, tapos po may ibang mga activities ang ating Bible Apostolate. Muli, maraming salamat sa PYM, sila po yung mamumuno sa ating sinulog ngayong darating na linggo sa lahat ng misa sa ating shrine. Magtayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.